Magandang umaga mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang short video clip na napanood ko dito sa Facebook Reel. Interview ito ni Karen Davila kay Yusek Claire Castro. Ang tanong ni Karen, sabi niya is, ang palagi niyong sinasabi is nothing about the economy, nothing about new projects. It's all about the former president. So, in short, nakatunganga ang gobyernong ito, walang ginagawa. Okay, pakinggan natin ha. Start off first that it seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. It's all about the former president. Well, I want to start off first that inulit it lang. seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. It's all about the former president. Well, I want to start. So, hindi na naipakita kung ano yung sagot ni Claire Castro, Yusek Claire Castro. But sigurado, ang galing niyang in fairness sa kanya, magaling siyang magpalusot. Kaya lang yung palusot niya, klaro kaayo na it does not make sense. Hindi siya makakuha ng simpatya, suporta, o whatever. Ang style niya is bara-bara o bardagulan. Mamaya ilihis niya yung sagot niya, mapunta sa mga Duterte. May isa pang interview ni Karen Davila na napanood ko. Nagtanong si Karen Davila, mamaya sumingit kaagad si Claire Castro na yan ang problema sa mga DDS supporters, blah 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 blah. Napunta siya sa DDS supporters. Pinutol siya ni Karen Davila. No. Sabi niya, it's not about DDS supporters. I am reading the manifestation of the Solicitor General Menardo Guevara kung bakit ayaw niyang ipagtanggol ang mga respondents sa writ of habeas corpus filed against them sa Supreme Court. It's not about Duterte supporters. Nako. Nakatunganga si Yusek Claire Castro. Ganon siya. Ang bilis niyang sumagot, kailang kulang siya ng komprehensyon. Sagot siya ng sagot. So, ang Palace Press Officer, dapat ipaabot niya yung mensahe ng administrasyon sa taong bayan para ang taong bayan susuporta sa administrasyong ito. Ganon sana ang ginagawa. Kailang, agree ako dito sa observation ni Karen Davila na mula nung umupo siya as Palace Press Officer, puros na lang didepensa sa mga issue. Mayroong issue, sasagutin niya. O kaya mayroong issue, sisiraan niya mga Duterte. Ganon na lang ang nangyayari. Kaya, saludo tayo. Pasalamatan natin itong si Karen Davila dahil kahit nasa ABS-CBN siya, ANC, talagang professional journalist itong si Karen Davila. Meron pang isa sa ANC din na ganahan ko, si Carmina Constantino. Ang gaganda yung mga, pag hindi ka nakapaghanda sa mga tanong nitong dalawa, Constantino and Karen Davila, mapapatunga ka talaga. Meron akong napanood, Constantino, sino bang in-interview niya? Yung campaign manager ng Alyansa, Bagong Pilipinas Alyansa.
Kaya sabi niya nga, Manny Pacquiao, bakit nyo kinuha si Manny Pacquiao? Ang sagot, dahil kaibigan daw nila. Sabi ni Constantino Carmina, ganun ba? Ang consideration dahil lang dahil lang kaibigan ninyo kinuha yung kandidato. Nasaan ang taong bayan? Nasaan ang i-factor inyo yung kalagayan ng taong bayan? Anong magagawa ni Manny Pacquiao sa Senado? Anong naipasa niyang batas? Something like that. Ganon din si Lito Lapid. Ang at least hindi pa lahat. Although nakakalungkot, karamihan itong mga mainstream media wala na. Tignan nyo ngayon nangyayari sa Netherlands. Mga sikat na mainstream media reporter doon is nauna si Zen Hernandez. Gagamitin nyo lang kami, sabi ng mga OFW. Napatunga nga si bakit naman? Hindi anti-Duterte kayo eh. Gretchen Ho. Wala, hindi sinasagot. Tanong siya kay BP Sara, no comment. Tanong niya, in-interview niya si Senator Robin Padilla, secret, no comment. Tinakbuhan siya. Sino pa ata? Wala. Then ang pinakasikat sa lahat, yung Maris Umali ng GMA. Tinataboy na siya ng mga OFW na bayaran, bias. Tapos, they still have the nerve to smile. Gaganong-ganong pa rin. Tapos, kagabi, dumating sina Ma'am Hanilet Abansinya at Kitty Duterte sa Netherlands. Nandun, ABS-CBN reporter. Nagtakaw, hindi na si Sen Hernandez eh. Iba na eh. Nako. Unang, hello Kitty, are you scheduled for a visit? Sasagot na sana si Kitty. Kaya lang, mabilis si Ma'am Abansinya. Parang kinurot niya si Kitty. Biglang tumigil si Kitty. Parang, na-briefing na daan na huwag kang sasagot niya na. Tapos, inulit ng reporter ng ABS-CBN. Just a few questions, Kitty, Hanilet. Hanilet, wala. Kinuha ni Ma'am Hanilet yung kamay ni ko, ginuyo niya, tinalikuran, ganyan ang napala ng mga bias na reporter. No. Dapat tularin ninyo si Karen Davila. Tularin ninyo si Carmina Constantino, mga real journalist talaga. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood palagi sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang sira-sirang bahay ng tribong